Basahin natin ang kasulatan sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata 5, talata 23. Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po ay welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Dito, mabibigyan ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa salita ng Diyos. Sapagkat nag-aaral tayo ng kanyang pamamaraan at ang kanyang mga utos upang ating ganapin, nang sa ganun ay mabigyan tayo ng kanyang masaganang pagpapala. Dahil ang nais ng Diyos, guminhawa ang iyong buhay, gumanda ang iyong buhay, nang sa ganun ay maranasan mo ang kanyang pagpapala. At kung gusto mong lumaganap ang channel na ito, huwag mong kalimutan na mag-like. Sapagkat ang isang like ay isang bagay na ginawa mo na makakabuti sa channel na ito. Salamat po sa inyong suporta. At bago po tayo magpatuloy sa ating channel, nais ko munang bigyan ito ng pansin itong mga komento sa ating mga in-upload na videos na kung saan ay nabigyan lang natin ng paglilinaw. Ngayon po, bago natin basahin yung komento po ni Meldwin Vlogs, na kung saan ay hindi tayo makikipagtalo sa kanya, kundi ating lilinawin ang mga bagay na kanyang sinabi upang magkaroon siya ng malinaw na pag-iisip upang hindi maging padalos-dalos yung mga bagay na kanyang sinasabi. Sapagkat yung bagay na kanyang sinasabi na hindi niya nauluan, hindi niya nalalaman, baka bumalik ito sa kanya. Kaya bigyan natin muna ito ng pansin, nang sa ganun ay siya ay maliwanagan. Bilang isang kaibigan, Meldwin Vlogs, ay hindi ako makikipagtalo sa iyo. Bibigyan lang kita ng malinaw na paliwanag dyan sa iyong pinaninindigan at paniniwalaan na kung saan ay malaki po talaga ang kamalian kung hindi mo aalamin ang punot dulo. Parang isang istorya, dapat aalamin mo ang buod na kung saan ay naalaman mo ang umpisa hanggang ito ay natapos mo. Parang isang pelikulang na pinanood mo mula sa umpisa hanggang sa matapos. Ibig sabihin mo ay nalaman mo ang istorya mula sa umpisa hanggang sa matapos. Kaya sa talatang ito, kung hindi mo nabasa at iyan lang ang talata na ibinigay mo, maaring maililigaw ka sa iyong pananampalataya. Kaya sa isang bagay na iyong sinusuri, aalamin mo ng buo. Nang sa ganon, hindi ka pera-peraso lang ang alam mo sa papagitan ng pag-aaral ng kasulatan. At ngayon, bibigyan natin ng linaw itong iyong mga komento at ating basahin. Sabi niya, isa ka din sa mga bulaang mangangaral. Di ka nakakaintindi sa tunay na kaloob at salita ng The Most High Creator. Mga lapastangan at paimbabawan kasi kayo, kaya di kayo pinaintindi. Mga hangal. Ito ang orihinal na sinabi ng tinatawag ninyong Ama, ang higit na makapangyarihan sa lahat. Isaiah 46 verse 9. Siya ay isa lang na tagapagligtas at wala nang susunod sa kanya. Di nyo ba naintindihan yun? Saan nyo siya mahalin tulad kasi wala siyang kapantay at kaparehas? Mga hangal, gumising kayo. Hindi siya tao, kaya hindi siya manganganak. Kaibigan, nais ko lang itong ilinaw sa iyo sapagkat ang iyong mga pananalita ay may mga bagay na hindi mo naiintindihan. Huwag ka basta-basta magbibitaw ng mga salita, baka yung mga bagay na yan ay bumalik sa iyo. Kaya nga, bibigyan kita ng paglilinaw bilang isang kaibigan dahil ang gusto naman ng Diyos, ikaw ay maligtas ako, ang lahat ng tao, nais ng Diyos ay maligtas. Kaya kung mali ang pananaw mong iyan, ililinaw natin para maituwid ka. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, pakinggan mo ito, upang malaman mo ang mga bagay patungkol sa kasulatan. Uulitin ko yung ating introduction na binasa ko kanina. Dito sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 5, talata 23. Maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid. Hanap pa tayo ng isang talata na magbibigay sa iyo ng linaw. Sa 23, verse 12, diyan pa rin po sa aklat ng Kawikaan. Makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Marahil sa iyong mga binanggit na yon ay hindi mo natutunan kung hindi mo nabasa ng buo. Kaya kaibigan, yung ibinigay mong sitas
bibigyan ko ng linaw para maunawaan mo ang mga bagay na iyong binibitawang salita na hindi mo naman nauunawaan. Kaya ito, ipapaunawa ko sa iyo itong talata na ibinigay mo. Basahin natin. Dito sa aklat ng Isaya, Kabanata 46 talata siyam, iyan ang sitas na iyong ibinigay at ating lilinawin ang mga bagay na ito upang magkaroon ka ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Nang sa ganon ay hindi ka maligaw, hindi ka mapahamak. Kaya nagmamalasakit lang ako sa iyo para mailigtas ang iyong kaluluwa at maging yung makikinig at maging yung tagasunod mo, maaaring maliwanagan sila at kung sila'y maliliwanagan, maililigtas nila ang kanilang kaluluwa. Halika at ating umpisan at linawin natin itong talatang ito. Dito sa talatang ito na ating babasahin, uunawain natin. Basahin natin. Alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala ng iba pang katulad ko. Di yan ini-emphasize mo na kung saan ay nag-iisa ang tagapagligtas. Sinabi mo ay wala nang susunod. Ating babalikan yung iyong sinabi para mabigyan natin ng linaw. Sabi dito, siya ay iisa lang na tagapagligtas at wala nang susunod sa kanya. Di ba ba't yan ang iyong pinaliliwanag, ipinapalinaw mo na kung saan ay iisa lang ang tagapagligtas? Ngayon, kung ipapaliwanag ko sa iyo, ipapaalam ko sa iyo na mayroong kasunod pong tagapagligtas, at ngayon, dito sa ating binasa, para maintindihan mo, kaibigan, kung ito lang ang binasa mo, ay talagang maililigaw ka. Dito po sa aklat ng Isayas, Kabanata 46, yan po ay may mga verses. Alam mo, sa talatang iyan, kung hindi mo babasahin yung chapter 46, yan po ay may mga verses. Verse 1 hanggang verse 13. Maiksi lang naman eh. Sana kung binasa mo ng buo, hindi ka sana naligaw. At diyan sa talatang iyang binasa mo, ipinapaliwanag ng ating Panginoong Diyos na wala siyang katulad. Ibig sabihin po, hindi siya po katulad ng ginto, pilak, na inukit laang ng mga tao kasi po ang mga Israelita sa panahon ni Isayas, marami pong Diyos-Diyosan ang mga Israel. Ayaw ng Diyos na sila'y sumamba doon. Kaya itong Panginoon Diyos ay nagsalita ng ganito, ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Totoo naman po. Pag sinabing Diyos, Diyos po'y nakakapagligtas. Diyos gumagawa ng mga bagay na ayon sa kanyang kalooban kasi makapangyarihan siya. Ngayon, kung ihalin tulad mo siya sa ginto't pilak na ginawa mong Diyos-Diyosan, eh talagang hindi mo pwede siyang ikumpara doon. Wala talagang katulad ang Diyos kaysa doon sa mga Diyos-Diyosan na mga Israelita. Ngayon, bibigyan kita para maunawaan mo. Maaring hindi mo talaga nabasa ang buong chapter po ng Isaiah, chapter 46. Kaya tutulungan kitang magbasa para maunawaan mo yung sinasabi sa talatang ito. Puntahan natin yung verse 1 para magkaroon ka ng kaliwanagan. Basahin natin para magbigay sa iyo ng pangunawa patungkol sa salita ng Diyos. Basahin natin. Ang mga Diyos-Diyosan ng Babylonia na sina Bel at Nebo ay nakahiga habang kinakarga ng mga karuwahe na hinihila ng mga asno. Mabibigat sila, karga ng mga pagod na hayop. Pansinin mo ang mga bagay nito sa isinulat po ni Isayas. Ang sabi dito, yung mga taga-Babylonia, marami pong Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan nila ay sina Bel at Nebo. Kung ikaw ay nakakaintindi sa sulat na ito, yung Diyos-Diyusan at doon sa tunay na Diyos, marapat lang na sabihin ng Diyos na siya walang katulad. Tama po ba? Ngayon, para mabigyan ka pa kita ng kaliwanagan, punta naman tayo sa verse 5. Jump lang po tayo para maintindihan natin. Dahil ito talaga ang sinasabi ng Panginoon eh. Kanino ninyo ako maihahalin tulad? Meron bang katulad ko? Ibig sabihin, doon sa mga tao na matitigas ang ulo, meron bang katulad daw yung Diyos? Pwede mo bagang ihalin tulad ang Diyos doon sa tinatawag na Diyos-Diyosan?
yung pong Diyos-Diyosan ni rebulto na inukit sa mga ginto't pilak. Gusto mong malaman? Susunod lang natin sa verse 6 para maintindihan mo. Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak at inuupahan nila ang platero para iyon ay gawing rebulto at pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Di ba't napakalinaw po sa talatang iyan? Kasi hindi mo binasa ng buo. Kaya nailigaw ka. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara yung tunay na Diyos sa mga Diyos-Diyosan na ginawa saan? Na mga platero. Ginawang rebulto. Ang alin? Yung pong mga ginto't pilak. Inupahan ang mga platero para sa panahon natin ngayon, mga sculpture, mga nang uukit, gumagawa ng mga rebulto. Pagkatapos gawing rebulto, luluharan nila at sasambahin. Ano mangyayari kapag sa kanya humingi ka ng tulong? Pag mananalangin ka sa kanya, aabutin ba yung panalangin mo? Sasagutin ba yung panalangin mo? Di ba't hindi? Sapagkat hindi yung makakarinig. Kaya kung itutuloy natin sa verse 7 para magbigay linaw sa'yo, ito kaibigan, para maintindihan mo. Pinapasan nila ito at inilalagay sa kanyang lalagyan at nananatili ito roon dahil hindi naman ito makakakilos. Siyempre nga naman, paano may kikilos? Rebulto. Kahit sabihin ay ginto, pila, inukit lang naman at hinulmahan. Tapos inilagay daw sa kanyang lalagyan. Ibig sabihin nakakahon. Diba? Paano yung makakakilos nga naman? Ikinulong mo pa. Napakahangal ng mga taong sasamba sa ganong rebulto. Kaya nga ang Diyos nagsasalita, wala siyang katulad. Ituloy natin ang basa. Kung may mananalangin sa Kanya, hindi siya makakasagot. Tama ba? Paano nga naman siya sagot? Wala naman yung bibig. May bibig nga, hindi naman makakapagsalita. Tama ba? Tuloy pa natin. At hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan. Ibig sabihin, paano ka hihingi ng tulong kung mapapahama ka na? Hindi ka naman kaya niyang sagipin. Dahil siya ay isang rebulto laang. Iyan ang dapat mong malaman. Kaya doon sa talata na sinabi mo, sa 46:9, basahin natin. Alalahanin niyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Hindi ba't napakalinaw? Ang ibig sabihin diyan, para maintindihan natin, huwag natin siyang itutulad sa mga rebulto, katulad ng ginto, pilak, o anumang bagay na inukit para gawing rebulto at gawin mong Diyos upang sambahin mo't luhuran. Napakahangal kung ganito ang iyong magiging Diyos. Kaya nga galit ang Diyos sa mga sumasamba sa mga rebulto. Di ba't napakalinaw? Marami sa atin, o marami sa inyo, dahil hindi na ako sumasamba sa mga rebulto. Karamihan sa inyo, sumasamba kayo sa mga larawan, gintot, pilak na inukit at ginawa niyong Diyos-Diyosan. Iyan ang dapat nating malaman na ang Diyos nating dapat kilalanin, yung Diyos na buhay na lumalang na lahat ng bagay. Sinasabi sa talatang iyan, sabi niya noong unang panahon. Ibig sabihin, noong unang panahon, manlilikha ito. Ito ay siyang gumawa ng langit at lupa. Siya ang gumawa ng mga ginto't pilak. Tapos gagawin mo namang Diyos mo. Ay hindi dapat. Dapat nating makita at malaman sino ba ang gumawa ng ginto, sino ba ang gumawa ng pilak. Kung sino pa yung lumalang, iyon ang dapat nating sambahin. Ba? Para malaman natin, sino ba ang dapat nang sambahin? Yung lumalang, hindi yung nilalang. Ito ang talata. Basahin natin ang talata para magbigay sa atin ng linaw. Dito sa Aklat ng Roma, Kabanata 1, talata 25. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha
sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Di ba't napakalilaw nito? Uulitin ko po itong magandang salita na kung saan ay maunawaan nating lahat. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Di ba't ang nilikha lang ang ginto? Nilikha lang ang pilak? O anumang mga bagay, kahoy, plastic? Nilikha yan ng Diyos. At yung ginawang nilang Diyos-Diyosan, ginawang rebulto, ay galing sa mga materialis na nilikha ng Diyos, tapos sasambahin ninyo. Di ba? Sabi ng Apostol Pablo, siya pong sumulat nito, sa halip na ang manilikha na siyang dapat papurihan. Ibig sabihin po, sa halip na yung Diyos na lumalang sa lahat ng bagay, dapat inang papurihan, sambahin, luhuran, paglingkuran. Yun ang dapat sasambahin, hindi yung mga rebulto. Ang sasambahin natin yung manlilikha, yung manlalalang. Di ba? Ngayon, sinasabi mo, iisa lang yun. Kung ang manlalalang ay, sabihin ko sa iyo, may kasama. Puntahan natin yung aklat ng Henesis, Kabanata 1, talata 26, para maintindihan natin. Ang manlalalang hindi nag-iisa, may kasama. Kaya para maunawaan mo at maintindihan mo ang mga bagay na ito, ipapaunawa ko sa iyo. Di ba? Kasi kung hindi mo maintindihan ang mga bagay na ito, nakakalungkot. Sigit basahin natin muna ang mga bagay na ito para magbigay linaw sa iyo. Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Pansinin mo yung talatang ito. Kung yung Diyos, sinasabi mo iisa lang ang tagapagligtas, yung iisa lang ang Diyos na malalalang. Di ba't sinabi dito sa sulat ng Henesis? Alam niyo po ba sino sumulat ng Henesis? Si Moises. Nalikod ng Diyos, isang propeta. Ang mga bagay na ito para maunawaan natin. Ngayon, sabihin mo, nag-iisa, tapos dito yung malalalang, may kasama, ulitin natin. Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin. Di ba't may kasama? Natin. Hindi naman sinabi, lilikha ako. Ay, ibig sabihin, iisa yon. Singular ang ibig sabihin pag ako. Single. Yung ako ay single. Ibig salitang single, nag-iisa. Pag sinabing likhain natin, may kasama. Mamaya ipapakita ko sa iyo kung sino yung kasama ng Diyos na ito. At yung kasama ng Diyos na ito, yun din po ang magliligtas. Kaya ipapaunaw ko sa iyo, kaibigan. Kaya nakakalungkot kung maraming maniniwala sa mga sinasabi mo, maraming maililigaw. Kaya kung ipapaunawa ko ito, marami namang makakaunawa at makakaintindi, marami ding maliligtas. Kaya ito, papakita ko pa sa iyo yung mga bagay na sinasabi mo na may kasinungalingan. Sinasabi mo bulaan. Ang bulaan hindi nagsasabi ng totoo. Hindi galing sa Diyos. At itong sinasabi ko galing sa Diyos. Lilitaw yung pinagsasabi mo kasinungalingan. Di ikaw ang bulaan. Itong sinasabi ko, mismong salita ng Diyos, ibig sabihin, katotohanan sinasabi ko. At yung maniniwala sa katotohanan, maliligtas. Ituloy pa natin yung verse 10 na sinasabi mo para mas maunawaan mo. Na kung saan ay sabi mo, isa lang yung magliligtas, wala nang susunod. Sinasabi sa verse 10, para maintindihan mo ha, sa simula pa lang sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. Ang aking mga ihahayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. O di ba? Sumunod lang yan sa talata na ibinigay mo kasi hindi mo nga binasa eh. Ano sabi ng Panginoong Diyos? Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa hinaharap. O ibig sabihin, kung siya'y tagapagligtas, ang tanong, bakit pa siya kukuha ng isang tagapagligtas? Wala tayong pakialam sa sinasabi ng Diyos na makapangyarihan. Yun ang gusto niyang gawin di ba?
Ulitin natin itong sumunod na paragraph. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Di ba't malinaw? Huwag tayong makialam sa kanyang gusto. Bago sasabihin mo, iisa lang yung magliligtas. Siya lang. Ang gusto nga ng Diyos, may gusto pa siyang gawin. Isunod natin sa 11. Para mas maintindihan mo. Kasi nga, babasahin mo ng buo yung aklat ng Isaiah chapter 46 verse 9. Umpisahan mo sa 1 hanggang 13. Maiksi lang naman yun Ito, pinapaliwanag ko sa ito, sinasummarize ko para lahat ng makikinig ay makaunawa. At iyan ay ipagtatanggol ko itong channel na ito nang sa ganun ay maraming makaparinig na yung mga taong bumabatikos doon sa dakilang Diyos, abay siya ipagtatanggol ko. Kung pinasasinungalingan mo ang mga salitang iyan, kawaawa kang bata ka pag hindi mo ito pinakinggan at mananatili ka sa iyong panindigan na iisa lang. At ito, ipapakita ko sa iyo na meron talagang susunod na tagapagligtas. Verse 11, diyan pa rin naman, hindi man tayo aalis Pinapakita ko lang sa iyo kasi hindi ka nagbabasa. Basahin mo ng buo. Ito, basahin natin itong 11. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. May tutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plenano. O di ba't malinaw? Tatawag siya ng isang tao. Na nga po si Jesus yan Bakit sinabing tao? Nagkatawang tao. Nagkatawang tao siya kasi nga po, paano siya magkakatawang tao kung talagang siya ay Diyos, siya ay Espiritu? Para magkaroon siya ng physical body, magkatawang tao siya. Para magkaroon siya ng appearance, para magkaroon siya ng ugnayan sa tao, at maipahatid yung sinasabi ng Panginoong Diyos sa mga tao. Kaya tatawag ako ng isang tao mula sa silangan, sa malayong lugar. Tandaan po nyo, dalawang bagay sa silangan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon doon sa ipapanganak sa Bethlehem, yung tagapagligtas. Yung malayong lugar, iyon po yung kanyang kinalulugaran doon sa piling ng Ama, doon sa langit. Dapat maintindihan natin ang mga bagay na ito. Yung kalalagayan ng anak ng Diyos, tagapagligtas din po yun. Kaya sinabi ng Panginoon Diyos, at siya ang magsasagawa ng aking mga plano, maitutulad ko siya sa isang ibong mandaragit. Isasagawa ko ang aking mga sinabi at plenano. Yan na dapat mong maintindihan. Tingnan natin yung kanyang dating kalalagayan. Itong tagapagligtas na ito. Pupuntahan naman natin dito sa Aklat ng Kawikaan. May karunungan po ito. Tingnan natin. Basahin natin sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, talata 27, upang maintindihan natin yung Diyos na makapangyarihan sa lahat may kasama. Yun na nga po yung kanyang anak. Tingnan natin dito at basahin natin. Naroon na ako nang likhain niya ang langit, maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. 28. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap. Nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kalaliman, nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw. At nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo. Nakita po ninyo? Yung manlilikha may kasama. Ang nagsasalita yung kasama. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap. Diba? Naroon din ako. Kung babasahin natin yung Genesis chapter 1 verse 26, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Yung salitang likhain ay ba't may kasama? At ito po yung kasama ng manlilikha. Naroon din ako. O, di ba't marinaw po? Naroon din ako. Iyan po ang sinasabi dito. Sinasabi mo na alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Nung hindi pa nililikha lahat ng bagay.
Diyan sa Isaiah 46:9 na sinasabi mo, nag-iisa. Ito nga may kasama. Alalahanin niyo ang aking mga ginawa nung unang panahon. Ito, dito palang aalalahanin mo. Intindihin mo, unuhain mo, basahin mo ang kasulatan. Ngayon, kung hindi ka nagbabasa ng kasulatan, diyan pa lang sa chapter 46, hindi mo binasa eh. How much more kung hindi mo binasa ang buong kasaysayan na naganap? May lumang tipan at may bagong tipan. 66 na aklat. Di basahin mo ng buo para ikay matauhan. Ngayon, kaya isinasummarize ko lang sa iyo, kumukuha tayo ng mga bagay para maunawaan mo, magdito sa makikinig, ay magbigay linaw ito sa bawat isa sa atin na ang Diyos ay hindi nag-iisa. May kasama siya. Yun ang nga pong tinatawag na bugtong na anak. At yung bugtong na anak, tagapagligtas din po yun. At iyan ang ating aalamin sa mga susunod na pag-aaral natin. Ngayon, dahil naipaunawa ko na ito sa iyo, balikan pa natin yung sinabi mo para magbigay linaw to sa iyo. Maging matyaga ka lang sa pakikinig kasi nililinaw ko sa iyo. Kasi buhay mo ang nakasalalay dito. Kapag napahamak yan, wala akong magagawa. Kaya pakinggan mo itong nagsasalita ng merong karunungan, na merong nagsasabi ng katotohanan. Nang sa ganon, iligtas mo ang sarili mo, maging iyong inaakay mo, at maging yung mga nakikinig sa panahong ito. Sapagkat marami na ngayong nagtuturo na pinapamalianan, yung dakilang Diyos ay nag-iisa. Kaya ito, basahin muli natin yung sinabi mo. Saan niyo siya mahahalin tulad kasi wala siyang kapantay at kaparehas. Mga hangal, gumising na kayo, hindi siya tao, kaya hindi siya manganganak. Yan ang sinabi mo. Tapos, kung babalikan natin itong Isaiah 46:9, siya ay isa lang na tagapagligtas at wala nang susunod sa kanya. Di nyo ba naiintindihan? O baka ikaw hindi nakakaintindi? Uulitin ko ha. Sabi mo, siya ay isa lang na tagapagligtas at wala nang susunod sa kanya. Yan kung tanong, kung mayroong pinapunta ang Diyos dito sa mundo para iligtas ang mundo, mali ang iyong interpretation. Walang susunod sa kanya. Mayroong nga pinapunta dito eh. Kaya kung babasahin uli natin yung sinabi ng Isaiah, saan yun? Sa 11? Puntahan natin yung 11. Tatawag ako ng isang tao mula sa silangan sa malayong lugar at siya ang magsasagawa ng aking mga plano. O, di ba? Siya pala ang magsasagawa ng mga plano ng Diyos eh. Kaya nga pinapunta si Jesus dito sa lupa at iyan ang bibigyan kita ng linaw para sabihin mong nag-iisa yung tagapagligtas. O ito, bigyan kita. O ito ha, itong talatang ito para maging malinaw sa inyo, sa ating lahat, na mayroong tagapagligtas na isinugo yung amang makapangyarihan sa lahat. Ito yung sinasabi ito sa verse 11. Basahin natin sa aklat ng Lucas, Kabanata 2, talata 11. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas. Sino po yung tagapagligtas na nasabi ng Ama? Ang Kristo na siyang Panginoon. Hindi ba't napakalinaw sa talatang iyan? Isinilang, ipinanganak para maging tao, yung anak ng Diyos. Bagamat siya'y Diyos, anong gagawin niya? Para siya'y magkatawang tao. Siyempre, huhubarin niya yung pagiging Diyos. Paano ba huhubarin? Paano magkatawang tao siya? Una, ito yung paliwanag ni Apostol Pablo para magmalinaw sa atin. Ito yung talata para maunawaan natin yung na ang pangalan po ay ang Panginoon Kristo. Bagamat siya'y Diyos, nagkatawang tao siya. Ganito po ang paliwanag ni Apostol Pablo para maintindihan natin. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na sa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang bagay na dapat panghawakan.
Ibig sabihin, kung siya ay Diyos pa nung panahon yun, paano nga siya bababa sa mundo? Paano siya may papanganak sa laman? Di ba? Ulitin natin. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, isinilang po yung katawan ni Kristo para maging tao. Kaya sinasabi ko, kaya hinubad po niya yung kanyang katangiang bilang Diyos. Malinaw po? Kung isusunod pa natin sa 7, sa halip ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. Diba? Yun pala ang dahilan. Malinaw po? Kaya nakakalungkot kung hindi ka talaga mag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi ka makakaunawa ng mga bagay patungkol sa Diyos. Ang kinigilala mo lang Diyos, pag nabasa mo yun na, basahin mo ng buo. Alamin mo ang mga kaganapan at nangyayari sa hinaharap. Mag-isa na kalipas, ano yung mga propesya na mangyayari at magaganap. Yan ang dapat mong malaman, kaibigan. Hindi ako nagagalit sa iyo, kundi naaawa ako kung ang iyong paniniwala ay maraming maniniwala doon sa sinasabi mo. Ngayon, kaya nga ang Diyos ay naghanda ng katawan nang sa ganun ay siya ay magkatawang tao. Sinasabi naman niya ni Apostol Pablo pa rin sa kanyang mga sulat para maintindihan natin. Ito ang sinasabi pa ni Apostol Pablo na ipinaghanda siya ng katawan ng Diyos. Mababasa natin sa sulat ni Apostol Pablo sa aklat po ng Hebreo chapter 10 verse 5. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, o siya ba nanggaling? Di ba doon sa piling ng Ama? Doon sa langit? Bumaba nga dito sa mundo? Kaya nga yung paliwanag ni Apostol Pablo, malinaw. Ulitin natin. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, sinabi niya sa kanyang Ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao, kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Alam niyo po ba, di ba't may purpose? Kaya pala binigyan ng katawan ang anak para makapunta sa mundo. At yung katawang iyon ay ihahandog lang pala saan? Sa kasalanan ng sanlibutan. O di ba't magliligtas si Jesus? Di ba't malinaw yung sinabi dito sa talatang ito na ating mababanggit? Di ba? Ulitin natin yung Lucas chapter 2 verse 11. Ang inyong tagapagligtas ang Kristo na siyang Panginoon. Di ba? Ang tanong, bakit Panginoon siya? Siya Haring David nga ang nagsasabi din na yung Ama Panginoon, maging si Kristo Panginoon. O basahin natin. Para maunawaan natin yung mga bagay na hindi natin naiintindihan. Ito po ang talata. Basahin natin sa aklat ng Salmo, Kabanata 10, talata 1. Ito po ang nagsasalita po dito si Haring David sa kanyang panalangin. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Di ba? Maging si Haring David, sinabi niya yung salitang Panginoon, yun po yung Ama. Sa aking Panginoon, ito po yung anak ng Ama, which is yung ating Panginoon sa Kristo. Bago sasabihin mo, isa yung tagapagligtas. Kung ano yung Ama, yun din ang anak. Kung ang Ama ay hari. Kung ang may Panginoon, Panginoon din yung Ama. Kung yung Ama ay Diyos, yung anak Diyos din. Kaya sinabi niya, ulitin natin, dataw at maging katulad na kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Di ba? Verse 6, kahit na sa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kabantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin. O di ba? Malinaw, kaya siya naging tao, pinaghanda ng Ama, ng katawan. At yung katawan namang yun, para ihandog naman sa kasalanan natin. Di ba't may mga purpose
para magligtas si Jesus. Kung sasabihin mo, wala nang susunod. Ay may pinapunta nga siya na tagapagligtas pinanganak maging tao lamang yung Diyos na yon. Sana maging malinaw to sa inyo, no? At ako'y nalulungkot kung sabi ka ng sabi ng mga bagay na yon. Ulitin nga yung sinabi mo. Isa ka din sa mga bulaang mangangaral. O ngayon, sige. Sinabi mo akong mangangaral. Oo, mangangaral ako. Pero hindi ako bulaan. Sinabi ko sa iyong katotohanan, naging malinaw ito. At panoorin mo yung mga nakalipas na video. Lilitaw po doon talaga mag-ama ang magliligtas sa buong sanlibutan. O ikaw ang gumising. Pinagigising mo ako Kaya ito, naghanap ako ng mga talanta na gigising sa iyo para ikaw ay maligtas. Nakakalungkot. Ang dami ng kabasa nito. Ang ating pong subscriber ay 47,000. Nalulukuhin mo. O ngayon, yung 47,000 na makikinig dito, sana mag-invite kayo para maging doble. Kasi gusto ko rin makaabot din ng 100k na subscriber. Para yung 100k na subscriber ay maraming maniwala. Kaysa dito sa iisang nagsasabi na, anong sabi niya? Lumalapas tangan, paimbabawan. Kasi kaya di kayo pinaintindi. Mga hangal. O ngayon, sinong hindi nakakaintindi? Sino ngayon ang hangal? Si Kristo, tagapagligtas. Yung Ama, tagapagligtas. Tapos sasabihin mo, siya ay iisa lang ang tagapagligtas, wala nang susunod sa kanya. Ay may pinapunta nga yung kanyang anak. Maka hindi mo nakikilala si Kristo. Maka hindi mo nakikilala ang Ama. Ako nagsasabi ng katotohanan at ang sinasabi ko galing mismo sa Diyos. Yung sinasabi mong bulaan na mangangaral, yung mga bulaang mangangaral hindi nagsasalita ng salita ng Diyos, hindi galing sa Diyos. Iyon po ang bulaan. Lahat ng sinabi ko may katotohanan at galing sa Diyos. Hindi ako bulaan. O ngayon, baka ikaw ang bulaan. Bumabaliktad na tuloy ang sitwasyon kasi hindi mo binabasa ng buo ang kasulatan. Basahin mo, huwag ka lang kukuha ng isang talata at i-emphasize mo na agad na iisa. Pag-aralan mo ng buo. Kaya narito ako, kung gusto pang ilinaw pa, marami tayong ililinaw dyan. Kaya sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. May katangian ng Ama, pagiging Diyos. Yung anak may katangian ng pagiging Diyos. Yung anak may katangiang Panginoon. Yung anak may katangiang Panginoon. O saan pa? Piniliwanag ko na. At anuman ang mga bagay na makikita mo sa anak, yun ang makikita mo sa Ama. Dahil nga sila ay iisa. Kung ang Ama'y tagapagligtas, yung kanyang bugtong anak, walang iba ang ating Panginoon Jesucristo, tagapagligtas din. Sana may naunawaan tayong lahat. At kung kayo may mga tanong pa, dadagdagan natin ito sa mga susunod na upload na videos upang maliwanagan ang mga taong nagpapamali sa mga ganitong aral. Kaya kung kayo po may mga tanong, i-down comment below ninyo sa comment section ating pag-aaralan upang masagot natin ang mga taong nagpapamali ay ating ililitaw ang kasinungalingan nila sa bagay po. At makikita natin kapag ating isinalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung lilitaw dito kung sino ang sinungaling. So, kung sino ito yung mga hangal, mga walang alam. Kaya nga, malinaw po ang sinabi ng kasulatan. Kung pupuntahan natin yung aklat ng kasulatan dito sa ating binasa, kauna-unahan po nating binanggit kanina sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 5, talata 23, maliligaw siya dahil sa kanyang kamangmangan at mamamatay dahil ayaw niyang itinutuwid. Kaya kung gusto mong maituwid ka, ito sa chapter 23, makinig ka kapag itinutuwid ang iyong pag-uugali upang ikaw ay matuto. Yan. Malinaw? Pag natuto ka ay hindi ka hangal. Hindi ka mangmang, hindi ka sinungaling, sapagkat natuto ka ng salita ng Diyos.
Salamat po sa inyong panahon at pakikinig sa ating programa na kung saan dito po nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. God's Word, read Scriptures. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoon Kristo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. To God be the glory.